Ngayon, may napansin kasi ako dito sa mga blue bar, checker niya. Parang ang kikinis. Pero may nakita ako dito. Gracell, masing kong ganda niya. Light na Gracell na parang blue bar lang nga siya. Pag malayo to parang blue bar lang na light. Maganda na kulay, maganda pa size, saka tingnan niyo naman. Laki ng ulo, grabe. Parang giant ang dating niya. Yon, ngayong araw na to. Meron tayong ilang titignan na ibon. Konti lang ito pero maganda kasi sila kaya kinuha natin. Pero mamaya na natin titignan yan. Pero ngayong araw na to, meron kasi ako isang pinagpapares maasin ko na ayaw magpares na ngayon. Hihirapan ako dahil ngayon kulungan natin walang harang. Ang ginagawa niya, lagi niya binubugbog yung babae. Parang di niya type maasin ko kaya nahihirapan ako magpa-pair. Kaya may naisip akong paraan para mag-pair sila. Nilipat natin sila ng kulungan. Mamaya pakikita ko sa inyo kung sino yung mga pinag-pair natin na ito. Pero bago yan, meron lang akong pakita sa inyo. Ano ba naman ito? Meron kasi ako isang seater dito. Ayan, oh. Ito, ginawa natin seater. Pero nakaklabring yan mga singko. Magaling kasi siyang bumuhay. Kaya ginawa natin. Ginawa natin siya seater. Ngayon, may pinasitter ako. Kanya, sa sobrang galing niya, ay nasubuan. Kaya nangayayat mga singko. Hindi ko napapansin, kala ko sinusubuan, pero hindi niya sinubuan. Kaya ang ginawa ko kanina ako na mismo nag-chup-chup, medyo pondat na siya ng konti Medyo lumaki na ng konti, pero hindi talaga yung malaking buksi niya. Kasi tignan niyo mga singko, lumabas na yung kanyang kulay, pero yung itsura niya parang young bird. Medyo matagal na nga ng konti ito Hindi masyado na-develop yung kanyang kulay dahil nga, saka yung balahibo niya medyo dry dahil nga hindi nasusubuan na maayos. Siguro wala nang gatas ng ina ito. Wala ka ng gatas ng ina, baka naubos na. Naubos din pala. Pero ito nga, ginawa ko siya seater. Hindi niya masyado na papakain yung kanyang, isa na nga lang hindi pa niya napakain. Kaya nilagyan natin siya ng pang subo. Ako na lang nagsubo kanina. Tapos tignan mo, hindi rin niya nililimliman. Yung mga ganitong edad, minsan naglilimlim pa yung nanay pero siya hindi na. Ayun mga singko. Kaya ang ginawa ko, medyo baka mamaya, kasi ang payat niya kanina, ang ginawa ko, medyo dinamihan ko ng konting tubig. Baka mamaya hindi naman matunawan, kaya mas maraming tubig kaysa dun sa feeds na sinubo natin. Tignan natin kung makaka-recover siya, kasi sayang ang laki ito nung ating isang stencil kaya lagay ko muna siya dito. Baka sakaling matauhan yung seater natin pasubuan. Kasi nakailan na siguro siya siguro baka pagod na rin. Kasi naka 3 clutch na siya na binuhay, puro seater. Ginagawa ko lang siyang seater. Ngayon yung pang-apat mukhang nagsawa na. So ayun, bali ito yung titignan natin mga singko na pinag-pair natin. Kasi meron ako isang stencil dito, biniyak ko kasi siya dun sa talagang pares niya. Kita nyo, ganda mga singko, laki niyan. Ito yung ating stencil. Ang ginawa ko, pinaparisan ko siya dito. Ayan sa stencil natin na babae. Maganda rin kasi siya Gusto ko siyang pag-pairing. Bali, ito nakuha natin parehas ito kay Boss Pau. Nauna ko nga lang nakuha itong isang babae. Ayan Danlis. So, di ba? Bago ko nakuha ito. Ito may pares talaga to. Gusto ko sila pagpalisan. Kaya sila ang pag-prepare natin. Kaso pag dito ko sila nilalagay, kasi ito kasi mga walang harang. Buo siyang double cage. Pag dito ko siya nilalagay, kahit umaakyat yung babae doon, pinupuntahan ng lalaki talagang binubugbog niya. Parang hindi niya type. Kaya ginawa ko, dito natin siya nilagay sa double cage. Dahil ito may harang. Pagka ang gagawin ko kasi naman kapag medyo may oras ako, yung medyo nakikita ko sila, bubuksan lang natin siya ng ganyang kalaki para makakalabas yung lalaki, pupuntahan niya yung babae. Yan, kung muhahabulin naman niya, makakalusot doon yung isa. Hindi siya masyado mabubugbog dahil nga medyo mahirap Gagano muna siya tapos gagano pa siya, di ba? Kaya ganyan ako magpa-pair. Yan ang gagawin natin ngayon. Hihintayin natin siya mag-pair. Sayang ang barako na nito. Ang tagal na nakahiwalay niyan, kaya tingin ko tingnan mo, makakapasok siya dyan. Makakapasok siya. Di ba? Ngayon, pag hinabol, pwede siyang pumunta dito. Naaaway talaga niya Barakudo pa naman ito mga dito.
Bagay na bagay yan kapag nag-pair. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung mga pinag-pair natin na ito. Close up natin ng konti para makita nyo yung ganda nila. O, di ba? Nakalusot na siya. O, pag talagang inaaway pa, sasara ko lang yan. Hindi na sila mag-aabutan. Kumbaga may barikada. Husgahan na natin to habang may araw. Dahil mamaya baka biglang umulan na naman. Wala tayong kasiguruhan sa panahon. Mamaya araw, tapos uulan. Kaya tingnan nyo mga siko, ganda oh. Konti lang. Ngayon may napansin kasi ako dito sa mga blue bar, checker niya. Parang ang kikinis. Pero bago yan, check upin muna natin. Hen. Ganda. Na club ring. Babae. Makinis na siya oh. Dito nga medyo makinis na mga siko babae. Diba? Makinis na siya oh. Makinis sa mga alaga ni Tropa Pips ah. Oh. Ganda. Tapos etong checker. Tingnan natin. Mukhang lalaki ito eh. Naka-club ring ata din ito. Cup. Simple lang itsura pero halos minsan ganito yung mga gusto ng mga iba, yung mga medium bird lang. Mabibilis daw. Tapos ayun, ang ganda ng blue bar. Natin itong blue bar. Ito naman, matic. Lalaki. Ay kasi meron siyang puyo oh. Pag ganito kasi minsan pag over tawag dito. Ini-inbreed nila kaya nagkakaganyan. Back to father o kaya full sibling ganun, di ba? Nakaklab pa siya ng CTPR. Tapos na yung karera nito. Ito yung sinasabi ni Tropa na tago ko daw, gawin kong breeder. Asing ko. Dahil maganda nga daw yan. Kaso nga, syempre, dami na nating ibon. Out lang din. Hindi tayo mag-gigip muna. Ayoko nag-gigip mga singko eh. Gusto ko syempre pag-gigip ako, yung bibili ako, yung talagang gustong gusto ko yung ibon. Pero ito daw, maganda daw yan. Sa itsura nga naman mga singko eh, maganda talaga siya. Yan, oh. Ganda nga naman ito. Oh. Ang sabi nga niya eh, kinukuha ulit ata nung may-ari o hinihiram ata nung may-ari. Kaso nga eh, talagang ewan ko ba, bakit di niya pinahiram? Baka hindi na sosoli yung nangihiram kasi. Yung mga ganun kasi, hiram na walang balik. Ganyan talaga matik. Lalo pag magkakabarkada, minsan talaga walang solian. Pero mahirap naman yun, syempre. Halimbawa, ito, pinili ko na mahal, tapos hihiram, tapos di na sosoli, di ba? Hirap din yun. Parang yung sa akin, nanghiram ako tapos namatay. Kasi nakakaya. Kay Boss Noy pa naman yun. Kaso ayaw talaga pabayad ni Boss Noy sa akin. Pero binabayaran ko naman. Siyempre napagalitan ako kay Gobre. Kaso talaga ayaw pabayad ni Boss Noy. Napakabait talaga ni Boss Noy na CTPR All Star. Sangka pa. Ngayon, check upin natin yung na-check up na natin yung mga mga blue bar, checker, tsaka ito. Ngayon, ito may nakita ko dito. Graysel. Masing kong ganda niya. Light na graysel na parang blue bar lang nga siya. Pag malayo to parang blue bar lang na light. Pwede siyang lalaki daw ito eh. Medyo mas maliit siya kumpara mo dito sa graysel na babaeng ito. O di ba? Ito yung dati hindi makinuha. Hindi binalikan mga 5. Pinuntahan pa dito pero hindi binalikan. Kaya diyan natin siya ipeper. Ngayon kayo ang bagay. Hinintay niya ang kanyang magiging kapares mga 5. Ganda niya oh. Back to back graysel. Lalabas natin yan nang magkasama. Kaso mas mukhang lalaki ng babae. Sa itsura lang eh. Mukhang baka bugbugin ka niya. Ngayon, ito meron tayong isang Homer. Bata pa yan mga siko, pero tignan niya naman ang ilong niya. Mukha nga nung ating skandaron eh. Dahil pula din yung talukap ng mata. Kaso, bata pa. Itong ganda ng ilong niya. Laki na mga siko. Tingnan mo. Sibong pa lang yan pero patingin nga ng iyong ilong. Pero yung ilong niya mga siko sobrang pumuputok na may guhit na nga eh. Malaki na nga yung ilong niya mga siko. Homer ito. Hindi ko lang alam kung sobrang likot niya. Hindi ko lang alam kung takulan na nga natin. Okay, check upin na lang natin ng ganyan. Hindi ko lang alam kung babae lalaki siya dahil medyo bata pa eh. Hindi pa naglulugod. Batang bata pa ito. Lalaki pa ilong niyan. So meron tayong isang puti na Homer. Napakalaki ng ilong. Malaki pa ang ilong niya dito. Yan mga singko. Tsaka mas matangkad siya. Ayaw kasing marap eh. Para makita yung ilong niya. Yung ilong niya kasi hindi halata dahil pinkish. Istisa ito. Singko, istisa. Oh, isay. Kaso talagang mahiyain. Pasok natin yung ulo niya dito. Hindi. Ay talaga niya marap kasi singko. Yun. Oh, di ba? Ganda ng ilong niya. Mapink-pink. Tsaka malaki. Oh, may guhit-guhit na. Lalaki pa yan. Ngayon, ito yung mga sinasabi ko sa inyo na blue bar, checker. Pero ang dating na ng kulay nila eh parang sobrang light. Parang maputi-puti ang dating.
Ito, parang itong blue bar na to. Nahirap na hirap ako maghawak ngayon ah. Lalaki kasi nakatawan eh. Ayan o. Light na light yung kanilang pagka blue bar. Pag tinignan mo nga dito sa personal, kala mo mga ice pigeon. Parang cross ng ice pigeon. Kasi sobrang light ng kulay. Blue bar ito ah. Ayan o. Kumpara mo dun sa blue bar niya na ordinary. Ito yung talagang halos light color. Ito nga maputi-puti na ng konti ito eh. Pero yung kanya eh mas light pa. Pati ulo, sa leeg. Mas maganda siyang tingnan. Ang ganda oh. Club ring pa yata yun. Tapos yung isa checker, ganun din. Ayun oh, tingnan natin to. Oh, tingnan tong checker na to, light din oh. Di ba? Parang medyo may pagkaabuhin silang dalawa. Baka magkalahi lang ito. Kaso, naka-GRPL to. Nailaro pa mga to. Mukhang lalaki to, mukhang babae. Yun, pwede natin pagparitig. Para pag tinitignan ng mga tropa babes natin, eh, parehas makinis. Makinis siya eh. Kasing kinis ko. Butas-butas. So, ayan. Di ba? Diyan lang napansin ko sa dala ni tropa. Makinis yung mga dinala niya. Mas light. Parang namumulbos ang dating. Dahil makikinis eh, di ba? Lalo na to, blue check siya pero ayun, blue check, normal. Pero pagdating sa kanya eh, ayun parang nagiging masyadong light. So ayan, bali ito lang yung dinila ng tropa. Konti lang kinuha natin mga singko dahil nga ayoko matambakan. Kaya saktong-sakto lang ito. Siguro hanggang ngayong araw lang ito pag dinisplay natin yan sa pwesto eh, wash out na yan. Magaganda naman eh, kahit classic. May off color naman. Homer pa isa. Ay! So ayun, pakita ko lang sa inyo mga singko ng mabilisan yung ating pinag-prepare ng close-up para naman makita nyo yung ating mga ibon na pinagbibili mga singko. At baka may idea kayo mga mahilig sa ganito, may idea kayo kung anong maaari nilang ilabas, i-produce na anak, kung anong kulay. Bayar bago yan mga singko. Shoutout lang natin to, na mabilisan lang din. So ayun, shoutout lang natin sila Neil Nuki. Shoutout sa anak kong si Marniela Ann Nuki. Birthday niya sa August 26. Advance happy birthday po sa inyo. Kay Joel Santos ng Montreal, Quebec, Canada. Shoutout sa iyo. Kay Rostom Gracilia ng Bulan, Sorsogon. Shoutout. Kay Alberto. Shoutout kay Alberto De Leon. At Lloyd Mejia ng Taguig, Metro Manila. Shoutout sa iyo. At last na natin mga singko si Marlon Brete. Shoutout sa asawa ko na nasa Pinas. Kay Jayshel Ann Bolivar. So, hindi mawawala yung mga yan. So, ayan, bali ito yung ating tawag dito, Dan Lace. Ang tawag nila dito, Dan Lace na sa stencil, mga singko. Nakita niyo yung kanyang pattern ay napakaganda. Ayun o. Diba? Yung kanyang pagkaguhit-guhit na kulay ay parang paro-paro. Hen ito, mga singko, nakakuha natin to kay Sir Pao ng Victoria. Isa siyang parak, mga singko pulis na mahilig mag-alaga ng mga kalapate. Ito siya. Meron din siya dito. Kaya gandang-ganda ako dito mga singko eh. Hen, kaya nung nakita ko sa kanya to eh, binili natin kaagad. Buti pinagbigyan tayo ni Boss Pao. Ayan, bali ito yung ating Dan Lace na fully grown na siya, 1 taon na. Kaya pwede na natin siyang isalang. Nakikita ko medyo gusto na niyang pumaris eh, kaya ito yung ating isasalang ngayon, isang hen mga singko. Dan, ang maganda dyan, swerte siya dahil yung kanyang kuko mga singko eh daliri pala, yung kanyang daliri eh 1, 2, 3, 4, 5 piraso. Ayun, meron siya dito eh, pakita ko sa inyo ha. Ayan yung kuko niya eh 1, 2, kaso nagkadikit lang eh, di ba? Ito naman walang kuko pero ngayon 2 oh. Peace man, peace. Alupe. Kaya swerte daw ito. Sana makabuhay. So ayan, bali ito yung hen na i-prepare natin doon sa ating kak. At yung kak naman eh pakita natin sa inyo. Dahil isa sa pinakamaganda sa stencil ko to, yung nakuha natin kay Boss Pao. Ito mga singko eh, malaki siya, big size. Yung pagka-stencil niya eh, hindi ko rin alam kung anong tawag. Yung talagang tawag sa kulay niya. Kasi ako kasi parang stencil lang. Kasi stencil lang ang alam ko eh. Ayan o, ganda niya kulay niya. Manipis, pero puti siya. Manipis ang kanyang lace. Tapos yung kanyang ulo eh dark, na may pagka-brown na konti. Ayan o, ganda o. Tapos mula katawan na hanggang buntot, hanggang dito, ay mga sikoy, meron siya
Kaya dito gandang-ganda ako. Tsaka yung kanyang size sobrang laki niya. Hindi siya maliit. Yung hen natin maganda na yung size niyan pero mas malaki ito talaga. Sobrang laki talaga nito. Kaya sa tingin ko, yung mga iaanak niya maganda rin ang size. Maganda na kulay, maganda pa size, tsaka tingnan niyo naman. Laki ng ulo, grabe. Parang giant ang dating niya pero ang ganda stencil na stencil. Bari ito yung cock na paper natin. Hindi ko lang alam kung ano magiging kulay nung ilalabas. Na sana maganda kahit sa kanila magmana gustong gusto ko siya. Ayan, mga singkaw, tinakuha natin kay Boss Pao. At sana maparami natin at dumami sa atin para makapagbahagi tayo pag nakapagbuo na tayo ng mga breeder na gagamitin natin. Tapos pwede na tayong magpamigay. Pero sa ngayon syempre nag-start pa lang tayo sa stencil. Nagpaparami pa lang tayo kahit na medyo pricey yung kulay, pag maganda kasing tinitingnan, parang nakakawala ng stress, di ba mga singko? So yun, gusto ko lang itanong sa inyo, sana i-comment to dito kung paano kayo mag-pairing ng mas mabilis. Kasi ang style ko nga, ang ginawa ko, nilagay ko siya sa double cage. Ngayon, dahil hindi pa sila pair, nakasarado muna siya ng ganyan. Kapag nakikita ko na medyo parang gusto na niyang asawahin na bubusan natin siya ng konti para maka-discard itong lalaki, di ba? Kayo kaya, yung iba kasi nagsasabi kailangan daw malaki yung kulungan para pag hinahabol niya nakakatakbo yung babae. Yung iba naman masikip para no choice, parang kung ayaw makuha sa santong dasalan, makukuha na lang sa santong paspasan. Parang ganun ang gusto na mayari Kaso tinry ko yun mga singko, yun nabugbog, nakuha talaga sa santong paspasan, nabugbog yung babae, nakalbo, kaya pinamigay ko kay JP. Parang hindi siya sa akin. Yung iba naman, pasasabigin yung lalaki. Pero ito mga singko, sabik na kasi siya. Kaso, tingin ko namimili siya ng kulay. Kaya ganito ang style na gusto ko. Yung iba naman, try nyong i-comment kung ano yung technique nyo sa pagpe-pairing. Di ba? Para may matutunan din tayong lahat. Kasi sa akin, wala kang matututunan. So ayan, bali yan ang pagpe-pairing natin. At update ko kayo kung magpe-pair sila kaagad. Kung gagana tong ating technique na, tingnan nyo mga singko, na double cage na may harang. Dahil hindi pa sila pares, sasara muna natin yan. Dahil ayoko madamage yung babae na makalbo. Dahil pag yan nakalbo, nakakawalan ng gana, nakakainis, nakaka-stress. Diba?